Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Gabalio, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po kagabi lamang ang laban ng ating pambato na si former WBC interim bantamweight champion Raymart Gabalio, kung saan hinarap nito ang kapwa niya Pinoy boxer na si Jenny Boy Boca. At sa laban nga po na ito ay hindi binigo ni Gabalio ang kanyang mga tagahanga. Ito po ay dahil katulad sa inaasahan ng karamihan ay tinalo agad ito ni Gabalio sa loob lamang ng first round. Muli pong ipinamalas ni Gabalio ang bagsik ng kanyang kamao matapos pataubin sa unang round si Boca. Sinubukan pa naman sanang bumangon ni Boca, subalit dahil napansin ng referee na hilong-hilo na ito, kaya naman nagdesisyon na lamang ang referee na ihinto na lang ang bakbakan, dahilan kung bakit nakuha ni Gabalio ang panalo via first round technical knockout. Dahil sa panalong ito ni Gabalio ay umabante na ang kanyang record sa 28 wins with 23 knockouts at 2 talo lamang, habang si Jenny Boy Boca naman ay lumagapak sa 14 wins with 12 knockouts and 16 losses. Napakahalaga po ng panalong ito ni Gabalio, lalo pat nanggagaling siya sa isang napakasaklap na pagkatalo sa huling laban niya kontra sa dayong Meksikano at heavy underdog na si Ken Buntorres, kung saan pinabagsak siya nito ng 3 beses hanggang sa tuluyan siya nitong tinalo via first round technical knockout. Kaya naman dahil sa panalong ito ni Gabalio kagabi, ay malaki po ang magiging parte nito upang bumalik ang kanyang kumpiyansa, habang si Ken Buntorres naman ay sinabi na handa daw siyang dumayo ulit sa Pilipinas upang bigyan ng rematch si Gabalio. Ayon kay Torres ay saludo daw talaga siya kay Gabalio dahil isang napakagaling na fighter umano nito. Bukod dyan ay malaki din daw ang utang na loob niya dito dahil binigyan daw siya nito ng pagkakataon na labanan siya kahit wala siya sa rango, habang si Gabalio naman umano ay isang world title top contender sa 118-pound bantamweight division. Sa kabilang banda naman mga idol ay ipinakilala na nga po mismo ng ating pambato na si undefeated top Pinoy prospect Carl James Martin ang kanyang sunod na makakasagupa. At ito nga po ay ang Mexican fighter na si Anthony Jimenez. May record na 18 wins with 5 knockouts at 9 na talo. Kasado at pirmado na po ang kontrata ng dalawang fighter na ito para sa kanilang inaabangang bakbakan na nakatakdang ganapin sa September 6 sa bansang Mexico. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay si Wonderboy po ang dadayo sa baluarte ng kanyang katunggali. Ito din po ang magsisilbing kauna-unahang laban ni Wonderboy sa labas ng bansang Pilipinas. Bagay na matagal nang inaasam-asam ng mga Pinoy boxing fans. Kaya naman suportahan po natin si Carl James Martin sa paparating na laban niya na ito. Lalo pat isa ito sa magiging tulay niya upang mapalapit sa pangarap niyang mapalaban sa isang world title fight, hanggang sa tuluyan siyang maging isang ganap na world champion sa lalong madaling panahon. Samantala, naniniwala naman nga po ang batikang boxing analyst na si Teddy Atlas na ang current WBA lightweight world champion Gervonta Tank Davis lamang ang siyang may kakayahan na matalo ang current undefeated WBC lightweight world champion Shakur Stevenson. Paliwanag ni Atlas na napakahirap daw kasi talagang talunin ni Stevenson gawa ng napakatinding depensa nito at talino sa ibabaw ng lona. Subalit lahat umano ng meron si Stevenson ay kaya ding gawin ni Tank Davis. Bukod dyan ay may lakas daw ang kamao ni Davis at may kakayahan itong magpatulog ng kalaban sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Bagay umano na wala si Stevenson. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.